Matapos ang ilang taon sa serbisyo sa Amerika, ay umuwi itong si Henry sa Hong Kong para humanap ng bagong trabaho. Bumalik ito sa dati niyang paaralan para makapasok bilang isang guro. Wala itong experience sa pagtuturo ngunit tinanggap kaagad siya ng principal matapos makitang recommendation letter mula sa isang mataas na opisyal. Nakita natin ang ibang klase na maayos at may respeto sa kanilang guro. Ngunit dito siya inassign ng principal sa pinaka-problemadong klase sa paaralan. Sa unang araw niya ay nakita kaagad natin kung anong klase ng mga estudyante ang kanyang tuturuan. Parang walang nakitang guro ang mga ito at tuloy lang sa kung ano man ang kanilang ginagawa. Isa-isa niyang nilapitan ng mga ito at nagkomento siya sa kanilang mga ginagawa. Nang makuha ang kanilang atensyon ay nagpakilala itong si Henry. Habang nagsusulat ay nagtawanan ng mga ito. Balik sa mga kanya-kanyang gawain ng mga bata at parang walang nangyari. Dito na kumuha si Henry ng goma at chalk. Pinatamaan ito ang sprinkler sa loob ng kwarto at hinayaan niyang mabasa ang mga bata. Ngayon alam na nila na hindi basta susuko ang bago nilang guro. 5 estudyante ang nakatambay sa isang kwarto para gawin ang kanilang mga bisyo. Nakilala natin si Jack at nalaman natin na may gusto ito sa isang matalinong babae sa kabilang klase. Dumating ang grupo ng mayayamang estudyante para kumuha ng gamit sa kwarto. Halos mag-away ang mga ito sa loob. Habang naglalaro ang mga ito ay pinagulong ni Jack ang bote ng kanyang iniinom na soft drinks sa gitna ng court. Natapakan ito ng lalaki habang naglalaro. Nagtawanan ng grupo ni Jack ngunit nakita sila ng isang guro at sinabing dapat silang parusahan. Niloko naman kagad nila ang guro para maiwasan ng parusa. Nakita natin na namomroblema ang principal dahil sa posibilidad na magsara ang paaralan dahil sa kalidad ng kanilang edukasyon. Ang klase naman ni Henry ay nag-aabang sa kanyang pagdating dahil sa ginawa nilang prank pero masyadong alerto si Henry kaya hindi umubra dito ang ginawa nilang patibong. Nagulat ang lahat at nilapitan niya si Jack. Alam niyang naninigarilyo ito, tumingi siya ng isang stick. Tinanong niya sa klase kung anong ingredients meron ng sigarilyo. Nang masagot ito ng isang estudyante ay hinayaan niya itong lumiban ng klase bilang reward sa kanyang tamang sagot. Dahil gusto rin makaalis sa klase ng ibang mag-aaral ay dito kinuha ni Henry ang pagkakataon na maturuan ng mga ito ng tungkol sa mga masamang epekto ng sigarilyo sa katawan. Tahimik na nakikinig ang lahat sa kanya habang nagsasalita ito. Sa loob ng kantin ay nagpang-abot ang grupo ni Jack at ng basketball team. Nauna ang captain ng basketball team sa pagkakataong ito at nagkagulo na sila sa loob ng kantin. Maraming pagkain ang natapon at maraming gamit ang nasira ng mga estudyante habang nag-aaway. Dito nalaman ni Henry na pansamantalang nasuspindi ang 5 bata sa kanyang klase. Naabutan niya tong nag-aaway sa hagdanan at siya na mismo ang umawat sa mga bata. Duguan ang mukha ni Jack at dito niya nilabas ang kanyang hinain na hindi patas ang pagtrato ng paaralan dahil hindi napaparusahan ng mayayamang estudyante. Welcome sa tunay na buhay, Jack. Noong gabing iyon ay hinanap ni Henry ang files ng 5 estudyante na nasuspinde para mas kilalanin ng mga ito. Si Zufa na palagi nabubuli simula pa ng bata pa siya dahil sa kanyang lahi. Madalas din itong mapagkamalan na nagnanakaw nung bata pa siya. Ngunit ang gusto lang naman niya ay maging isang musikero. Si Denan na itinuturing na malaking disappointment sa kanyang pamilya dahil ang gusto ng mga ito ay lalaking anak kaya naman buong buhay niya ay parang lalaki siyang kumilos. Mula sa kanyang kasuotan at mga pinipiling laruan, kahit putulin pa nga niya ng maiksi ang kanyang buhok ay nasa kapatid pa rin niyang lalaki ang atensyon ng kanyang mga magulang. Sila Chris at Bruce, magkapatid na iniwan ng kanilang ina nung bata pa dahil sumama ito sa ibang lalaki. Sumandal naman sa alak ang kanilang ama nang hindi na makayanan ng mga problema. Masipag si Chris samantalang puro video games naman ang inaatupag ni Bruce. Wala namang makitang impormasyon sa Henry tungkol sa pamilya at nakaraan ni Jack. Sa sumunod na eksena nakita natin si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang waiter. Isang mayamang lalaki ang pumasok para kumain. Nakita ni Jack na naiwan nito ang mamahaling lighter. Kinuha ni Jack ang lighter ngunit nahuli siya kaya naman ginulpi siya ng mga tauhan nito. Nakita nito ang school ID ni Jack. Nalaman nito ang buo niyang pangalan at kung saan siya nag-aaral. Ngunit bago umalis ay iniwanan siya ng pera nito at inalok na magtrabaho sa kanya bilang delivery boy. Unang pinuntahan ni Henry ang bahay ni Zufa. Nakita niya itong tumatakbo at hinahabol ng isang grupo dahil may ninakaw ito. Nang malaman niya ang ginawa nito ay nakiusap na lang siya sa mga tao para hindi na nila saktan si Zufa. Nagkausap sila ng bata dito at dahil alam niya na mahilig ito sa musika, kumanta si Henry kasama ang mga street performers para ma-motivate ang bata sa gusto niyang gawin. Maya-maya pa inaengganyo si Zufa na sumama at tumugtog kasama ang kanyang guro. Dumating naman ang tatay nila Chris at Bruce sa kanilang bahay. Lasing na ito ngunit nagpapabili pa rin ito ng alak sa magkapatid. Hindi nila sinunod ang gusto ng kanilang tatay kaya naman nagwala ito. Kinabukasan ay pinuntahan ito ni Henry para hikayatin na magparehab at matulungan siya sa kanyang bisyo para na rin sa ikakaayos ng relasyon niya sa kanyang 2 anak. Si Denan naman ay inuwian ng kanyang tatay ng makeup. Hindi ito nagustuhan ng bata kaya naman ginamit niya ang makeup sa kapatid niyang lalaki. Umalis ito dala ang kanilang sasakyan kahit wala siyang lisensya para magmaneho. Hinarang siya ni Henry bago pa siya makalabas. Sinabihan niyang delikado ang ginagawa nito at baka mapano pa siya sa daan habang nagmamaneho. Imbis na sa kalye ay niyaya niya itong magkarera sa isang racetrack. Tinawagan din ni Henry ang tatay ni Denan para silang dalawa ang magkarera. Mahigpit ang laban at hindi rin siya pinagbibigyan
nabibigyan ng kanyang tatay. Maya-maya ay lumabas ng racetrack ang sinasakyan ni Denan. Dito siya halos masagasaan ng malaking truck na mabilisang takbo. Pero nagawa niyang makaalis bago pa siya tamaan ito. Nakita na lang ng tatay niya na nagulungan ng sinasakyan ni Denan at tinakala nitong nasagasaan ng bata. Humagulgol ito at dito na-realize ni Denan kung gaano siya kamahal ng kanyang tatay. Kinabukasan ay nagpunta sila Chris at Bruce kasama ang kanilang groupmates sa isang rehabilitation center. Mag-i-interview sila dito ng isang alcoholic para sa kanilang project. Hindi nila alam na tatay nila ang kanilang makakausap. Tahimik lang ang magkapatid at hindi rin sinasabi ng kanilang tatay na sila ang mga anak nito. Dito na nagsimulang magkwento ang kanilang tatay sa kanyang nakaraan kung bakit at papaano nagsimula ang kanyang pagiging alcoholic. Sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang asawa at nang iwan siya nito, ayun na ang pinakamalungkot na parte ng kanyang buhay. Dahil dyan ay nakalimutan na niya ang kanyang dalawang anak. Humihingi siya ng tawad sa kanyang mga anak sa kanyang mga nagawa. Sa dulo ng kwento ng tatay, hindi na napigilan ng magkapatid na maiyak sa kanilang kinauupuan. Sunod na eksena ay nakita natin si Jack. Nagsimula na itong magtrabaho para sa mayamang negosyante. Kapalit ng malaking pera ay inutusan siya nitong lagyan ng gamot ang inumin ng isang fighter. Ayaw pa niya sa simula ngunit tinakot siya ng mga ito. Sa araw ng laban, pupusta ang kanyang boss sa makakalaban ng fighter na makakainom ng gamot na ilalagay ni Jack. Nahuli siya habang nilalagay ang gamot sa inumin nito. Isusumbong sana niya ang kanyang boss na nautusan lang siya pero pinahirapan at kinulong siya ng mga ito. Kalaunan, nalaman ni Henry kung saan nagpunta si Jack at hinahanap niya ang bata sa loob ng locker room ng mga fighter. Pinapauwi na siya ng mga ito at sinabihan na wag na makialam. Nang madiskubre niya na nasa locker ang bata ay dito na nagsimulang labanan ni Jack ang mga fighter. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito hanggang sa makaharap niya ang kanilang champion na hindi nagtagal ay napabagsak din ni Henry. Sa ospital ay ginamot ang mga sugat ni Henry. Nandito rin ang mga pulis sa ospital at sinubukan ni Jack na isumbong ang kanyang boss pero hindi rin siya pinakinggan ng mga ito. Lumabas sa news ang ginawa ni Henry sa mga fighter at ang pagligtas niya sa kanyang estudyante. Napanood ito ng buong klase sa paaralan at hangang-hanga sila sa ginawa ng kanilang guro. Dito na sila nagsimulang rumespeto kay Henry. Hindi na magulo ang kwarto at tumatayo pa ang mga ito tuwing dadating ang kanilang guro. Pero hindi rin mabuting estudyante si Henry nung kabataan niya. Madalas nitong iprank ang mga mag-aaral at mga guro sa paaralan na kanyang pinapasukan. Nakikipagbasagan din ito ng ulo sa mga kaklase niya kaya madalas itong masuspinde. Hanggang sa malaman niya isang araw na kailangan nila lumipat papuntang Amerika. Nakikinig na ang lahat sa itinuturo ni Henry at naghahanda sila sa paparating na exam bilang paghahanda sa college. Maayos ang performance ng lahat maliban kay Chris. Akala natin ay walang epekto sa kanya ang pag-alis ng kanyang nanay at pagiging alcoholic ng kanyang tatay. Kung ang kapatid niyang si Bruce ay nalulong sa video games para makatakas sa realidad, siya naman ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Hindi siya makafocus kaya nahihirapan itong makapasa sa mga mock exams. Pinangakuan siya ni Henry na tutulungan siya nito pero habang tumatagal ay mas lumalala ang sitwasyon ng bata. Hanggang sa isang araw ay tumalon nito mula sa mataas na palapag ng kanilang tinitirhan. Sinugod ito sa ospital ngunit hindi ito nagigising. Mali naman ang kumalat na mga balita. Isinisisi sa paaralan at kay Henry ang naging aksyon ng bata. Dahil dyan ay tinanggalan si Henry ng karapatan na magturo pa sa mga mag-aaral sa kahit saang paaralan. Nalungkot naman ang kanyang mga estudyante sa kanyang pag-alis. Meron silang paraan kung paano makakabawi sa kanilang guro. Kailangan nila galingan sa kanilang paparating na exam para patunayan sa education board na magaling na guro si Henry. Sa araw ng exam ay nakatanggap ang mga bata ng text galing kay Henry na magkita sila sa classroom bago mag-exam. Nang maipon na ang mga bata ay dito lumabas ang negosyante. Pakanapala niya ito at balak niya ikulong ang mga bata para hindi ito makapag-exam sa araw na iyon. Ginawa niya ito para turuan ng leksyon si Henry. Nagpunta si Henry sa paaralan nang malaman niya ang plano ng mayamang negosyante. Nilabanan niya lahat ng tauhan ito at pinakawalan ng mga bata. Mabilis namang nagsitakbo ang mga bata papunta sa venue para maabutan ng schedule ng kanilang exam. Habang naglalaban ang negosyante at si Henry, nalaman natin na yung batang nakaaway ni Henry noong nag-aaral pa siya at ang negosyante ay iisa. Dahil na-injury ang kanyang kamay ay hindi na siya muli pang nakatugtog ng piano. Kaya naman matindi ang galit nito kay Henry simula pa noong bata pa sila. Handa siyang patayin nito ngunit naagaw niya ang patalim. Hindi niya ito sinaktan. Sa halip ay humingi ito ng kapatawaran sa mga nagawa niya noong bata pa siya. At dito na siya naglakad palabas ng kwarto. Nakita naman natin na nakaabot ang mga bata sa oras ng exam. Ilang linggo ang lumipas. Makikita na nakapasa ang mga ito at matataas ang kanilang mga scores. Nakita naman natin ang negosyante na nagsimula na ulit sumubok tumugtog ng piano. Si Chris naman ay nagising na at nakalabas na ng ospital. Kasama niya ngayon ang kanyang kapatid at tatay habang naglalakad. Masaya naman ang kanilang principal nang dagdagan ng board ang kanilang pondo dahil maganda ang resulta ng exam ng mga bata. Nakabalik na rin si Henry sa pagtuturo at nang maabutan niya na magulo ang mga bagong batch, ay binasa niya rin ang mga ito gamit ang sprinkler.